isa na namang bagong episode ng Kwentuhan with Missionary. So alam ko itong episode na to, ito yung pinaka-inaabangan at most requested tong guest na to. Pero bago ko siya formally ipakilala sa ating episode, may inihanda daw siyang song and dance para sa atin. So, pwede ba ako makaas ng help sa ating mga animators? Dahil ngayon ay Easter Wednesday. So, we will share with you the Easter joy. No, this song is Shine, Jesus, Shine. Sige. For our young tips. Buhay si Ate Ange! Diba? Palakpakan naman natin. So, happy Easter, guys. Tunay ng buhay ang Diyos, diba? Buhay na buhay ang Diyos dahil sa buhay na buhay nating guest. Alright, thank you. Thank you. Kung nakaka-nervous pala dito, pero okay naman. So, ako sa ating channel. Wala yung interview. Tayo papakilala muna kita, guys. So, itong guest natin for today ay ang pinaka sa lahat, pinakamaganda. Kaya hindi ka ba nahalata? Nagpaganda rin ako today. Kasi... Hindi ko lang winner. So... Sa camera na tutok. Dito lang wait lang, parang na-blackout ako sa sobrang pinaka ng ating guest. So, andito na, let us all welcome Sister Ange. So, thank you so much sa opportunity na binigay sa akin. Oh, I feel privileged. Thank you. So, kamusta naman ang iyong biyahe papunta dito, ate? Okay naman siya. Though yun nga, na-share ko na, nagkaroon ako ng problema kahapon. But I think, gusto talaga ng Diyos na nandito ako ngayong gabi. So really God made a way for me to be here. So, okay naman, nakakapagod, pero excited talaga ako na makasama kayo ngayong gabi. So, welcome sa akin. Sa inyo. Yan. So, yun. So, yun. Yun, actually yun.
yun. So, ikaw, kumusta kayo? So yun, share mo naman sa amin ate kung, ba't pa tayo na ate? And kung ano yung dreams mo nung bata ka. Ako, nung bata ako, actually, gusto ko maging teacher talaga ever since. Kasi, ewan ko, parang nakikita ko yung mga teacher ko na sobrang masipag, sobrang nagbibigay buhay, sobrang, parang feeling ko, ang dami nilang sakripisyo. So, parang sabi ko sa sarili ko na kapag lumaki ako, gusto ko din talagang maging teacher. Gusto ko na tulad ng mga teachers ko noon, maging mapagmahal, maging mapagbigay din ako sa mga estudyante ko. So, na-inspire talaga ako sa mga teachers ko mula elementary. Actually, hanggang high school talaga. Supposedly, magtitake na ako ng education, pero hindi naman natuloy. Pero, yun. So, gusto ko maging teacher talaga noon. Same. Actually, before nung high school din ako, ang pinaka-take ko talaga is teacher. Hindi ko alam kung bakit din ako nag-business ad. So, yun. So, dahil sa gusto mong mag-teacher, at gusto, so kung hindi ka nag-teacher, ano yung tinake up mong course? No, nag-take ako ng engineering course, chemical engineering. So, pero, nung pagka-graduate ko, nag-work ako ng 1 year, tapos plan ko talaga is kumuha ng units pa rin talaga para magturo ng chemistry, kasi favorite ko yung chemistry, ng math, ganyan. So, pero, ayun nga, after 1 year ko mag-work, nag-enter na ako. So, yeah, plano ko mag-teacher talaga, pero iba yung plano ni Lord. Magaling pa nang maghalo si Ate Ange. Oo, maghalo ng ano? Maghalo ng chemicals. Yes. Sample. Example. Uy, bagong buhay na. Iba yung hinahalo. Iba na yung hinahalo. Okay. Ano? Cement. Uy! God's word. Wala nyo, ah. So, na-share mo na nga na bago ka pumasok. So, before kang pumasok, paano mo nakilala yung community? Actually, nakilala ko ang community sa university namin, sa PLM. Pamantasan ng lungsod ng magaganda. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, 18 years old ako noon. Tapos, may isa kasi kaming professor, si Ma'am Reg, na prof ko siya. Tapos, sobrang na-curious talaga ako sa life niya. Kasi parang, kung ano siya sa loob ng school, ng room, ganoon siya sa labas. She's very friendly. Iba talaga yung, parang yung vibes niya. So, na-curious ako na ano kaya tong taong to? Ano tao ba to? Tapos, one time, in-invite niya kami sa isang Valentine's something. Actually, ayun yung first time na mag-preach ni Jello about kay St. Valentine. Naalala ko pa. Tapos, yun, in-invite kami ni Ma'am Reg. Tapos, ayun yung first na encounter ko sa community ng Verbum Day sa PLM. So, that was February 14. Hello! Ano ba yun, Lord? February 14, 2014. Hello! Kaya pala, sweet ni Jesus. So, yun yung first na encounter ko sa community, sa PLM. Tapos, mula nun, nagdala siya Easter Encounter, School of the Word, School of Apostles. Ganun. Ako pa kayo nag-volunteer. Dati naalala ko, may flyer sila. Tapos may nakalagay doon, schedule ng School of the Word, School of Apostles. Sa bida-bida, so nag-volunteer ako, gusto ko sa School of Apostles. Tapos hindi pala ganun. So, process pala yun. No? So, pero I really felt belong. Na parang, it was the moment na, this is it. Parang this will, though part ako ng ibang community before, but when I met the Verbum Day, nung nakilala ko yung Verbum Day community, so yun na, nandire-diretso na. I could say na, I was able to find my place. Nakita ko yung place ko in the body of Christ. So, yeah. So, 18 years old ka nung nakilala mo yung community. And ilang taon ka nung nag-enter ka? Huy, 23. 18 plus 5, 23. So, 5 years. After 5 years, nag-enter ako.
Parang short ng journey mo, pero sobrang fruitful. Oh, it actually, hindi ko siya, for me, short. Parang ang dami nangyari kasi sa 5 years na yun. Sobrang very grateful ako kasi talagang in-accompany kami. We were accompanied very well. Tapos, siguro yung nakatulong talaga is Bisaya mo yung faithfulness na i-defend mo yung prayer life mo. Parang kapag may opportunity na mag-join sa mission. So, talagang, may time na ako, parang siniset talaga, this day is for School of the Word. This day is for Verbum Day. Pero may day din naman with your family kasi, di ba? Kung tignan ako masabihan ng nanay ko na, uwi ka pa, gano'n, mga ganun eksena. Pero naiintindihan naman kasi taong simbahan din siya. So, ayun. So, short lang, pero I think intense yung formation. Intense, very, ang sabi ko nang, madami kami na-receive na formations, prayer, more opportunities in mission. So, it was short, pero very fruitful. Parang wait lang na silent na ako. Pero yun, paano mo naramdaman yung tawag sa'yo during that 5 years? Parang paniligawan ni Lord. Uy, ano mo? Actually, parang kasi I believe talaga na yung seed ng vocation is sa family pa lang talaga. Kasi yung family ko, religious, no? Family. So, lumaki ako na aware naman ako sa gift ng faith. Pero yun nga, I think nung na-meet ko na yung community, hindi ko makakalimutan yung time na nag-join si Pope Francis. Na nagpunta si Pope Francis dito. 2015 yun, di ba? Uy, sa yun yun. 2015 yun, January 5, 2015. Hindi ko siya makakalimutan kasi ayun yung parang ang youth, kasama rin sila Jello, sila Sheila, sila Sher, parang nagkaroon kami ng prayer para sa mga magjo-join ng anong tawag dito, kay Pope Francis sa UST. So, during that time of prayer, parang, yung missionary, nagpipreach siya. So, ang pinipreach niya is yung passage ng Isaiah 42:6, no? That says, "Through you, I will make covenant with all peoples." So, nung narinig ko yun, parang, bakit ako? Assuming na parang, bakit ako? Parang, through you. Tapos, parang wala naiiyak na ako, like, through you, I will make covenant with all people. Sa pamamagitan mo, no? Like, magbibuild ako ng promise, ng friendship sa mga tao. So, yung word na through you, nandun mo siya sa note ko, binabilugan ko lang. Tapos parang, ang una ko nasabi, bakit ako nag-aaral pa ako? Yung kung maging missionero. Parang, ayun na agad yung na-understand ko. Parang hindi ko naman alam kung saan siya galing. So, parang ayun yung first time na I questioned myself. Na doon nagsama yung restlessness, na parang, ano kayang ibig sabihin nitong word of God na to sa life ko. So yun, doon nagsimula na mag-share ako sa missionary na nag-accompany sa akin. So ayun yung parang simula. But of course, many also different moments yung nakatulong sa akin. Or in one way or another, na nakatulong sa akin na ma-confirm din, no? We are still in discernment, but at that time, parang kung ano yung nakapagpa-confirm sa akin na mag-take ng another step ng discernment. No, share ko lang sa inyo. No? I think na-share ko na din. No? Parang, di ba sabi ko, nung bata ako, gusto ko maging teacher. So naalala ko, isang vocations animation namin sa Tagaytay. Ayun yung sa prayer, habang naglalakad ako, nag-share ako kay Jesus. No? Ng plano ko, sabi ko, pag-graduate ako, Jesus, gusto ko ganito, mag-teacher ako, ganyan. Pero habang nag-share ako kay Jesus, habang naglalakad, may isang babae, siguro kaedad ko lang, na pumasok dun sa retreat house ng Verbum Day, dumudugo yung ulo niya, tapos humingi siya ng tulong. So, syempre, sa chismosa, no, siguro, ano nangyari? No, tapos, sabi ng isang misyonera, no, okay lang, may misyonera naman na mag-aano. So, from afar, nakatingin lang ako doon. Tapos, sabi na isang misyonera, yung babae daw na yun is humingi siya ng tulong kasi yung boyfriend niya parang pinupok siya sa ulo ng something. So, nangingi siya ng tulong, no, para dalhin siya sa ospital. So, sa puso ko parang, bakit ganun? Parang boyfriend, tapos sasaktan mo, tapos ang bata-bata, parang
kulang? Ano ba? Bakit ganun? Parang anong kulang? Bakit nagawa yon, no, ng lalaki or ng boyfriend no, dun sa girlfriend niya? Ano bang meron? And in my heart that time, I understood na sinasabi sa akin ni Jesus no, na parang what was lacking was love. Ang kulang is yung tunay na pag-ibig. Tapos parang that time, hulo, saan ang gagawin ko? Parang, anong gagawin ko? Tapos parang nag-try ako na, okay, babalik ako, ito yung plano ko, magiging teacher ako, ganyan. And it's very beautiful kasi no, Jesus was telling me in my prayer, no, and I understood Him in my prayer na, yes, Ange, no, you will be a teacher, but not any subject that would pass away, na makakalimutan din ng mga estudyante mo. You will be a teacher, but of something that gives life, and that is my word. No? Magiging teacher ka hindi lang sa 4 na sulok ng classroom, pero sa buong mundo. No, hindi ka lang magiging teacher ng mga high school. Kasi gusto ko ng high school kasi chemistry. Pero magiging teacher ka ng iba't ibang lahi, different age, different culture. Yeah, no? Boys, girls, different ages. So parang ayun yung, bakit ako na naman? No? So parang when I understood that from Jesus, I was with fear and at the same time at peace. Alam mo yun, parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. At peace ako na parang, wow, ganito yung tiwala sa akin ng Diyos. But at the same time, natakot ako. Kasi parang, takot ako. No? So yung mga consequences ng ano na yun. So parang, doon, ayun yung parang pinaka-core na experience na made me, like, make another step na for my discernment na I was sharing with the missionaries, this my experience. So ayun. And many other moments, pero parang ayun yung parang one of the core experience na kapag binabalikan ko, I really amazed. No, sometimes, parang pag may mga challenges, no, sa life, sa missionary life, parang binabalikan ko lang yung experience na yon, experience sa prayer na yon, at yung word of God na yon, na promise ni Jesus, nang call niya sa akin. So, ayun. Thank you. So how did you overcome those fears para makapag-yes ka? I think sabi nga nila, no, lagi naman talagang may takot. Sabi sa akin ng isang workmate ko, nag-share ako sa kanya, sabi niya, feel the fear, but do it anyways. No? Feel the fear, but do it anyways. The fear would always be there. No? But the only person na makatanggal talaga ng fear na yun is Jesus Himself. Jesus Himself. Na parang the assurance na, kasi ang fear ko nun, paano yung pamilya ko? Kasi yung dalawa kong kuya, may family na. Tapos ako yung bunso. So feeling ko, ako yung savior, ako yung hello, tsaka gusto ko maging rich tita lang, gano'n, parang papaaralan ko yung mga pamangkin ko, gano'n, kahit mag-anak kayo, mga gano'n, tapos bilang ko ng bahay yung mga parents ko. So, alam niyo yun, parang ayun yung unang fear, paano yung parents ko? But then, yun nga, parang understanding mo from Jesus na alagaan mo yung take care, no? Yung people, my people, and I will take care of your family. And I think God has been very faithful, no, in my family. As I continue my missionary life, He really takes care, no, of my family. So ayun yung unang fear, na really trust in God's promise, no, sa family ko. And also very grateful ako kasi yung family ko din, sa fear na yun, nung nakita ko na my family supports me, and yung kapatid ko naman, they support my parents. So parang okay, no, I'm very grateful. So, hindi lang siya sa part ko, hindi lang ako, really my family also sacrifice. No? Sa bukasyon ng bawat misyonero-misyonera, hindi lang yung sarili na, hindi lang kami nagsasacrifice, pati yung pamilya namin. No? So, grateful talaga ako sa parents ko, sa brothers ko, sister-in-law ko, sa support. So, ayun, sa family. And I think fear na, aside from fear na kung sino yung mag-aano sa family ko, fear na, baka, feeling ko kasi dati mahina yung loob ko. Parang baka konting ano lang, baka hindi ako mag-persevere. Yung fear na hindi ko kaya na mag-persevere. So then, fear na hindi ako maging faithful sa commitment ko. No? Sa commitment, sa vows, ganyan. So yun din yung kinakatakot ko. Pero, yun nga, syempre, to be always na makatulong sa akin is
like God's mercy, no? Like, na I cannot reason out na tao lang ako, no? I cannot, it's true, no? Parang we all have, may mga weaknesses, ganyan. Pero God's mercy really is the one that sustains me, no? Para sa akin. Tapos, yung, it's not me really who is really faithful, no? But God really is the one so faithful, so patient, ganyan. So, parang, yung fear na yun, Jesus, i-remind lang sa akin ni Jesus na like, just be who you are. Parang hindi mo kailangan na maging super missionary. No, kasi syempre ako, parang bago pa lang ako. So, ako yung isa sa mga bata ng missionary. So, sometimes, I used to look up pa. No, look up sa mga siguro, wow, amazing, no, missionary. So, parang, natakot tuloy ako na baka hindi ko ma-reach, no, yung standard nila. Pero, hindi pala siya healthy kasi nga, the only standard that we have is Jesus Himself. Tapos na yun, parang just be yourself, no? Just be who you are. Allow God to form you as you are. Sabi nga ni St. Catherine Ben, you will set the world on fire. No, be who you are and you will set the world on fire. So, ayun talaga yung two na fears ko. So, So after overcoming your fears, nag-yes ka na din. Oo, parang I think hindi lang siya one big yes, pero promise, for every day, you need to say yes. Kasi it's not just na yes now and no tomorrow, but really an option to say yes, no, until now. Until now. Kailan ka as in yung nag-yes talaga? Kailan ka yung pumasok? Ako, nag-start kami ng formation course 2019. Pandemic kami pala yung COVID batch. So, November 2019. Tapos, ang COVID 2020 ata, March 2020. So, grabe. Yun lang, share ko. Kami yung COVID batch sa formation course. So, nakailang house kami. No, 3 house. Trying to see what is best for us. Pero yun, kami yung formation course na nasa COVID na batch. Hanggang matapos. Actually, kasi nag-first vows kami 2022. So, ayun na yung medyo patapos na din yung ng COVID. 2.5 years. So, kamusta yung journey mo during nung nasa formation ka? Huy, sobrang enjoy. Challenging, pero sobrang enjoy. Hindi siya, enjoy na hindi lang katawa-tawa, happy-happy. Enjoy kasi, mas nakilala ko yung sarili ko, mas natutuwa kong, mas nag-grow yung relationship ko with the Holy Trinity, with Mother Mary. Tapos, enjoy din kasi yung mga sisters ko din, very open. And then, enjoy. And I think it's really God's grace. Kasi parang, kapag sa formation course kasi, sa own experience ko mas madami kong kailangang i-unlearn kaysa din sa i-learn. Kasi, syempre papasok ako doon na may mga sarili na akong way ng pag-iisip, paano din yung mga bagay, paano mag-work with others. So, pag pumasok ako, parang, bakit ganito, ganyan. Parang I used to do things alone, tapos, do together. So, I need to be humble to learn how to work with others. So, it's more for me, yes, I was learning many things, but also, I needed to unlearn also, no, many, especially those standards, no, of the world. So, yeah. So, what is your most unforgettable moment during your formation? Huy, madami! Siguro yung as in, sobrang dami. Pero yung mga naaalala ko kasi talaga is yung mga kalokohan ko. For example, pero okay lang. So, for example, di ba pandemic? So, hindi kami nakapagpagupit ng buhok. Kasi sobrang haba na, so, pagupit ako ng buhok. So, and then our formator gave us money, like 500. And then, I have with another sister na said we will cut our hair. So, ang pagkakaintindi ko kasi, yung 500 na yun is, pagupit ng buhok namin daw, so 250 kami. So, hindi pala, kailangan yun. So, anyways,
So, nagpunta kami sa David Salon. David Salon, tapos parang namili pa kami, no? David Salon. Kasi nga pagkakaintindi ko, so sabi ko, baka kaya niya binigay yung 250 kami kasi matagal na kami hindi nakapagpagupit ng buhok. Kaya medyo malaki-laki, no? Hindi na sabi. Tapos yun, so nagpagupit kami. O, di gandang-ganda kasi buhok ko. Ganyan din lower. So, nung pagka-uwi, tapos parang nalaman, 250 na. Really? 250? Yes. Oh, so of course, no, parang we were asked questions, no, like our formator listened to us, this, and trying to, tinulungan niya kaming makita na about, of course, the poverty, kasi nga, so, pero ang sagot ko kasi, it's okay, I feel good. I feel beautiful. So, every time na nakakita ko ng David Salon, maalala ko yun, no? Pero, it's okay, I feel good. Wala ako dito, tapos, pero ayun, kinausap naman niya ako, no, like, I said, hi, hello, no, please. Pero ngayon pa nakikita kami ng formator ko naman yan. Magkakatawanan na lang kami. No? So parang, yung mga yun, parang na-remember ko siya kasi nakita ko na kung paano ako nag-live before na mga kalokohan, na, like, kamalitan, that's how I live now. Parang, hello, God's grace talaga, no? Really, God can change people. No? So parang kaya siguro yung mga naaalala ko. Mga kalokohan na parang, ganun. Tapos, but many things, but also, I will not forget many moments of, so with my sisters, like we support one another, just simply sharing our life. Parang for me, very unforgettable siya. Also na moment. Tapos, especially when we do mission, kasi challenging siya. Sa pandemic man kami, pandemic missionaries, no? So, imagine, from Pandacan, nagpunta kami ng Tagaytay, from Tagaytay to Pasig, ganyan. So, memorable sa akin yung part na yun kasi parang, missionaries talaga, you really transfer, no, in different places. Pero at the end, I always carry yung mga lessons and relationship na nag-build namin dun sa formation course. So, ayun, nakakamiss yung my sisters. Shout out. Same time. So after ng unforgettable, ano naman yung mga struggles na pinagdaanan mo? Hello, madami din. So I think that the struggle talaga is to be Christ. Ayun yung parang pinaka-challenging na, to be Christ. I think kahit sa ang state of life, parang kahit na estudyante ka, may asawa ka, single ka, or missionary ka, the struggle is the process of being Christ. Kasi hindi naman siya madali. Talaga, it needs a lot of kanang humility, like, allowing yourself talaga na to be formed. So yun yung mga struggle ko is kapag yung standard ko, nakukontrast ng standard na ni Jesus, no? Through the missionaries, through contrasting. So, kapag hindi ako open na mag-receive ng mga contrast, parang, of course, mahirap siya internally. Pero, nung I was parang learning how to open myself, how to receive, no? How to allow myself to be accompanied by our formators and prayer. So, little by little naman, learning. So, yun, struggle talaga yun. To be Christ. To be Christ. It's the struggle. So, like, hindi siya madali. Kamusta yung sagot mo? So, do you ever regret entering ng agad? Diba parang 1 year ka lang nag-work? Tama ba? 1 year. 1 year lang ako nag-work. So, do you ever regret that? No. It's the choice. Global Miss Universe. It's the choice that because I believe that God knows the right time. Alam ng Diyos kapag oras mo na. Alam ng Diyos ang tamang oras. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung right time for you. And at that moment, parang I believe the right time yon. Of course, kasi nag-undergo ng discernment, then naman ng prayer.
So it's something na hindi ko talaga siya niregret. Kasi I believe na ayun talaga yung right time. Siguro kung hindi ako nag-yes that time, I don't know kung asan ako. Maybe God will make another way for me, no? But I believe, no, that it was the right time. And, yeah. Hashtag no regrets. Sure! As of now. So, ano yung chara ko? Yeah. So, kung nung bata ka, pangarap mong maging teacher, ngayon, ano nang dreams mo? Dream, specific dream? This time? Ano pa? The same one. I think the only dream that I have is, to be a missionary that God wants me to be. Like, I know it's very general, no? Like, but to be a missionary that God wants me to be. The dream to be more life-giving. And yun, parang yung teacher pa din talaga. To continue to be a teacher of God's Word. I think it remains the same. Pero, not na sa outside world, not already in the school, not as what I was sharing, pero as a missionary. So, isa sa mga pangarap ko talaga, sa specific is maka-encounter or maka-share ng Word of God sa place na hindi pa, na medyo mahirap. Kasi daw sa Philippines, we are, Catholic country, tapos we have many opportunities to pray. Yung mga places na hindi ganun na-reach, yung mga konti lang yung chance na maka-listen to God's Word, so places like that in the future. Not now, like, but yun yung sa mga dream ko na ma-assign sa place or like that. So, ano na lang yung mabibigay mong message para sa mga kabataan natin for today? Huy! Hello! Anong message ba? Siguro, marami akong gustong sabihin. But I think, isa sa mga nakatulong sa akin sa life, kung bakit ako nandito ngayon, parang, kung bakit ako napunta, or kung paano nag-start yung journey ko as a missionary, or paano ako nag-start na ma-discover yung vocation ko is, first, I think I shared it before, like, don't be afraid to question your life. Huwag kayo matakot tanungin yung sarili nyo kung ano ba yung purpose ko, kung, ano na ba to, Lord? No? Don't be afraid to question your life, your place, where you are. But most importantly, don't be afraid to question the one na nag-create. No? Don't be afraid to question. Like, to seek that answer, no? Don't be afraid to seek that answer kay Lord. No? So, parang, nag-start ako ng journey. Siguro kung hindi ko question yung buhay ko, kung, ito na ba to? Ano ba yung purpose ng buhay ko? Parang hindi doon magsisimula yung pagsisik ko ng purpose, no? Ng meaning in my life. So, yun, like, don't be afraid to question your life, and don't be afraid to seek your answer also, no, kay Lord, and sa mga binigay niya instrumento din, no, sa inyo, sa atin. And sabi nga ng song, no, like, when God calls your name, follow Him, though you know not where He leads. Hindi lang siya sa missionary life, sa pagiging pari, sa pagiging religious, but in any state of life. Like, when God calls your name to be more gentle with your siblings, follow. No? Like, when God calls your name to be more helpful to your parents, follow. No? Like, all these simple call to love, no, follow, because it will bring you joy when we follow what Jesus says. Isa mga maliliit na bagay. So, yun lang. Maraming salamat. So, alam ko maraming gusto magtanong sa'yo eh. Kaya, open na yung floor for our questions. Uy, dalian nyo lang daw mag-review. Sige. Number 1.
may tanong si Iya. Ako ate, may tanong ako. Uy, okay. Ako ate, may tanong ako. Ayan na. Hindi ate. So, since galing kami tayo sa isa encounter sa retreat, for sure, lahat naman tayo is on fire. So, anong mapapayo mo or advice sa amin na feeling is tinatawag ni Lord na feeling is may calling or nag-discern gano'n. Yeah, to enter the Consecrated. consecrated life. So, anong mapapayo ko? Pray well. Of course, always, we cannot discern alone. No? Like, we cannot discern na mag-isa. So, first, to be faithful in what you understand. We cannot discern alone. So, like, you need to ask accompaniment. No? Like, to share maybe with one missionary, no, to be free to share, and be faithful in prayer, no, like to be, sa means, di ba, may mga means naman tayo as Verbum Day, ano yun? So, maging faithful sa mga means na meron tayo, tas yun talaga, prayer and accompaniment for me, personally, nakatulong sa akin, and yun, enjoy, like, don't get stressed, no, like, it will be a journey, no? So, like, be at peace, if that is what you understood in your prayer, then pray more, and yun nga, to ask for accompaniment. But don't get stressed, enjoy the process. Kasi nga, God knows the right time. Maybe now God is planting the seed, no, of curiosity, so take care of that curiosity. So, okay lang ba? Sige. 20 more questions. Huy! Actually, nagdadalawang isip ako. So, kasi, I wanted to ask this question na ma-inspire mo yung kabataan, lalong-lalo na sa pressures of life. Okay? On how could they handle failure. So, may naranasan ka na bang failure and how did you handle it? Yes. I think the one that you can relate more is my experience in academic life. So, di ba, parang, kasi lumaki ako na academic achiever, no? Huy! Sorry. Promise. And then, so nag-take ko ng, di ba, I told you, chemical engineering course. So parang, para sa akin, sobrang hirap kasi ng course na yun. So parang, nakagraduate naman ako on time. No, actually, parang 52 ata kami nang pumasok. Plus 7 na kami nakagraduate on time. So parang feeling ko, ay, ang galing ko, yung ganda. Pero syempre, mag-board exam na time, parang, lumab guys, tapos, iba na ako ng landas. Iba na ng landas. Ayan. Iba na ng landas. Next question. Iba ako ng landas. Tapos, so, I was very anxious. I was very afraid. Doon ko, sa preparation ng board exam, doon ko talaga unang yung anxiety talaga na experience, na sobrang takot ako, nanginginig yung kamay ko. At nung nag-exam kami, first day pa lang, alam ko nang bagsak na ako. No, kasi hindi ako makapag-shade ng maayos. As in, lahat ng nasa mind ko, wala. As in, wala. So, sabi ko, papasok ako ng second day dito. Ayoko na. No? So, parang, in short, hindi ako nakapasa ng board exam na yun. Imagine yung stress, yung pressure, yung pain, yung hiya talaga, sobra. Kasi parang ina-expect ng mga tao na, alam mo yun, na, uy, kasi ayan, nakadend ka na, sure na yan. Maririnig mo sa mga tao na, ay, sure naman ang nakakapasa.
mapapasa ka. Tapos, it ended up na hindi, no? So, I really also experienced, yung sa time kasi wala tayong mga depression. Hindi pa ako familiar sa mga ganyang word. Basta ang alam ko lang, gusto ko lang sa madilim, hindi ako kumakain, hindi ako nakakaligo, yung mga ganun. Tapos hindi ako nakakatulog, natuto ako mag-K-drama, alam mo yun? Tapos 5 a.m. nagising pa ako. Pag kumakain ako at sinusuka ko, 1 week akong ganun. Kasi feeling ko lang, I am a failure, I am ashamed. No, like, feeling ko wala na. So parang hindi pa uso yung mga depression na word, no, mga anxiety na word sa amin that time. Pero ang nakatulong talaga sa akin was the support of the community, of my family. Parang kapag kasi nung sa experience ko to, nung nag-fail ako, yung word na nasa mind ko is I am a failure. But when I start to listen to God's word, na, no, you are very good. You are my child. It's okay. No? And then when I listen to my sisters, community, encouraging me more na, oh, but you did your best. Na, like, oh, it's okay. Parang hindi nila na-invalidate yung feeling ko, but at the same time, tinutulungan nila akong makita na hindi yun yung ng mundo. No? Na parang, hindi yun yung katapusan ng buhay ko, o katapusan ng mundo. So, very important to whom you listen in the moments na nag-feel kayo, in the moments na stress kayo sa life. Napakahalaga kung kanino kayo nakikinig. So, kung nakikinig kayo sa mga boses na nagsasabi sa inyo na, you are a failure, ay wala kang kwenta, wala kang kinabukasan, pag pinaniwalaan mo yun, you will believe that, you will live like that, or you will act according sa narinig mo. Pero when you believe sa God's word and sa mga encouragement, mas nakaka-uplift. So, nung natuto akong makinig more sa assurance ni Lord at sa mga support ng family ko at sa support ng community, doon ako naalis sa pagiging, like, sa that kind of approach or mentality, ganyan. So, ayun, very important yun, na you learn kung kanino ka makikinig. So, hindi ko na po nasagot ko, pero yun yung experience ko. Ang sabi, hindi ka magalit. Tanong daw po ni Gab. Sige. Labing tatlong po siya na. Sinabi niyo po kasi yung dahilan ng failure niyo. Sino daw po yun? Secret! Wala na yun. Past is past. May lesson. Wala. Hindi. Nakalimutan ko na yung pangalan. Charot. Ano mapapayo mo sa akin kung ako tatawagin ng Panginoon? Tanong mo ulit. Tingin dito. Dito ka tingin. Dito tumingin niya. Yan. Ano mapapayo mo sa akin kung tatawagin ako ng Panginoon? Do whatever He tells you. Do whatever God tells you. I think same answer. No, same answer. Kasi it's a journey of discernment. No, like, be faithful to what you understand from God. Take the means and yun to be, allow yourself to be accompanied. Talaga. And yun, do whatever God tells you. Mary. Maria. No? And I'm very happy for you. I'm very happy for you and yeah, to take care of that desire, that seed in you, because that seed, no, that desire could be taken away
as well. No? Not to be naive. But, yeah, take the concrete means, like, maybe a company, prayer. So, you are still studying? Sige, study watch. Then actually, when I first understood God's call, I was also a student still. Student pa lang ako. So, hindi siya madali kasi busy ka din naman sa school mo, di ba? May priorities ka din talaga. Pero yung nakatulong talaga is to be faithful sa prayer and sa mission, sa means na meron tayo sa community. So, yun yung nakatulong sa akin. Try mo. So, yun. Okay. Okay. Panalo ah. Okay, tama na. Sige. Ayan na. Hello. So, tanong ko lang po kung ano yung ma-advise mo sa mga pretty na katulad. Hey! Since fresh from Easter Encounter pa po kayo, ano yung pinaka-fruit na pwede mo ma-share sa amin? Or yung pinaka-tingin mo makakatulong sa amin, especially sa mga kabataan po? Okay, so actually, thank you. Sa Easter Encounter is part ako ng sa youth, no? Sa youth na group. And I think 2 moments yung nakatulong sa akin sa Easter Encounter na yun. So during the Via Crucis, meron kaming souvenir na na-receive na the body of Christ, pero composed of the different faces, no? So that time of my prayer, when I saw that, I saw our disciples who put their part, in building the body of Christ, no, to make para maging successful, no, yung Easter encounter. So yung fruit sa akin of that prayer was really kapag naging faithful tayo sa kung anong inaasa atin ni Jesus, in very small things, nagbibigay buhay tayo sa body niya. Hindi lang na, ay, kailangan ko magpunta sa ganitong lugar para yung magbigay buhay. No, magsimula ka sa bahay niyo, sa dito, sa community, sa simbahan, sa mga classmates mo. So kapag naging faithful ka sa kung anong ina-assign ni Jesus, kahit sa little things, magbe-bear siya ng fruit sa life, no, sa body of Christ. So ayun yung isa. Parang huwag niyo i-underestimate yung kaya niyong ibigay. Huwag niyo i-underestimate. I-value niyo kung anong meron kayo. Yung faith nyo, yung gifts nyo, value that. Kasi ayun yung magbibigay buhay din, no, sa body of Christ. And then, the other one also is the same, no, like the one with Mary at the foot of the cross. To see si Mama Mary with inner strength, no, like makita si Jesus na ganun, no. So, that parang nakatulong siya sa akin, no, to be more really, close with Mama Mary, no. So for me is that, no, like always remember that, no, you have the Trinity, and especially also you have Mama Mary that can accompany you sa journey nyo pag nahihirapan kayong magdasal, sa mga mag-mission, ganyan. For sure, as the help of Mama Mary, kasi especially her faith and humility. Kasi sometimes siguro mga iba like matagal na, 'di ba? Sometimes alam ko na 'yun, alam ko na sabihin ni Sister, alam ko na 'yun. No? But if open tayo, continue and humble like kay Mother Mary, no, it is helpful, no? It will give life, no, to many. So yeah, we have Mother Mary as a model, no, who could help us na mag-persevere sa ating journey ng hindi lang sa discipleship, is even bilang anak, bilang classmate, bilang I don't know, dancer, singer, or whatever, no, bilang tao, bilang tagasunod ni Jesus. Sobrang nakakatulong siya sa atin. So ayun yung nakatulong sa akin sa Easter Encounter. Share ko lang.
Meron pa? Sister, may tanong si... Sige, 35 questions pa. Uy! Hanggang alas 12 tayo dito. True. Hindi siya question, Tianche, pero ito yung parang pinaka-favorite na part ko ng story mo talaga. So, would you mind telling us yung struggle mo, yung specific struggle mo before entering the community? Kasi I think I heard the story of ano ba yung naging hinder doon para makapag-yes ka talaga? Hala! Wait, you mean sa kanilang shinare ko? Na, Yung may tumulong sa'yo para makapag-yes ka na rin. sige, nakahinder sa akin. Actually, parang na-share ko na parang yung struggle ko sa kanang the two struggles na minention ko kanina, like, with my family, kung paano sila, tas yung takot ko na baka hindi ko kayang maging faithful. Kasi syempre, ang daming distraction na sa generation natin ngayon. So, ayun, na-share ko yung sa family ko, yung support din nila, tapos really God's grace. And then yung sa faithfulness, na parang takot ako kasi alam ko sa sarili ko, na parang takot kasi ako mag-commit. Na parang, what if along the way, hindi ko pala kaya. So parang, nakakahiya. Yung mga ganong mentality pa sa una. So kung hindi ko naman pala kaya, hindi wag na ngayon pala. So, hindi ko sasayangin yung oras ko, at hindi ko sasayangin yung oras ng sisters ko, ng community, ng fraternity. So parang ganun yung mentality ko before. Kasi akala ko, ganun yun. No? Pero, parang, the attitude really of, it's not, ang nakatulong sa akin is not like to do things, but to be trusting, to be humble, to ask help, to be contrasted. Kasi ngayon, kung siguro kung ako lang mag-isa, matagal na hindi ako nag-continue. No? Pero yung trust and faith really in God's call, even if parang, alam kasi uncertainty, hindi lang sa bubuhay, no? So, pero I just really trust, no? Pero kasi parang pinaka-struggle ko talaga. Yung fear na I cannot commit, na I cannot be faithful. Like, until the end. Bago ko mag-enter. Yun. So, hanggang ngayon din naman siya, no? Pero nag-enter ako, doon ko talaga na-realize na really when God calls you, He would give you the grace. Hindi ka lang niya, dito ka, tapos pababayaan ka niya. No, God does not abandon His people, whom He calls. No, but He continues to give the grace. So, yeah. Actually, hindi ko lang kung yung specific na struggle sinasabi ko, pero ayun yung parang struggle. Nakapag-commit ka na lang? Commit as disciple. Nga daw! Commit as disciple. To someone. To someone? Di ba sabi na tawag ako sa commitment? So, MU lang. Fling. MU lang. Kasi nga, ever since ako sa commitment, kasi feeling ko, pag hindi ako nag-persevere. So, kung hindi, wag na lang. So, si Jesus na. Uy! Grabe! No. Di nyo lang kasi kilala, kahit sabihin. Kikilalanin daw namin. Invite din namin. Podcast. Next episode. Ayun, so, meron pa ba? Hello, Shanta. Uy, yung laki mo na. Diba? Uy! Nagpapatanong po. Ano yun? Yung dating love life nila po.
First boyfriend mo daw po. Hoy! Lahat po. Wala akong drop name. I think, hindi ako sasabi ko, I think dumadaan naman talaga, diba, tayo sa, natatawa kasi, di ba, naman ko kwento ko, baka madulas ako, charot. Hindi. I think dumadaan na ako sa ganyang stage na may crush, sa mga ligaw-ligaw, huy, ano mo? Pero hindi kasi talaga ako, parang, ma-focus ba sa ganyan. Pero dumating din sa point na, I think, sa age, mga 17 siguro ko, 18. Pero college na ako nun. Nung I tried na maging bukas sa mga ganyan na relationship. Kasi parang, ang feeling. Tapos, minsan na lang may magkamali, magnuno pa ba ako? Nagkamali talaga. So, grabe siya. So, ayun, parang, kasi nga, ang sabi ko sa sarili natin, dapat first and last, mga ganun eksena, di ba? First and last. Pero, isa yun sa struggle kasi nga, na-understand ko na kay Jesus yung call, pero nandun siya, pero nandun siya. So, difficult sa akin na i-let go yung person na yun. Pero, yun nga, of course, I will choose the best. Pero, okay naman. The process is okay. Parang, okay naman, nakapag-usap naman ng maayos. Alam mo yun. Maganda naman yung kalagayan niya, maganda yung kalagayan ko. So, okay na. Yun lang. Wala na akong maalala ba? So, yun lang. Puro love life. Sige, si Jeremiah. Ano po yung gagawin nyo kapag may friend ka po na naliligaw ng landas? Bigyan ng maps. Ako, I work. Well, the usual thing that I do is, sinasamahan ko lang siya, at yung experience ko ay nakakatulong sa kanila, sa friends ko. Like, I just ask ko na kamusta na siya, gusto kong makinig. Kasi for sure, yung choice niya na yun, may pinanggalingan. No? So, hindi ko kayo biyahe mo ko. So, hindi ka na, but, approach as a friend. Kamusta ka? Makinig ka. Mahalaga na marunong tayong makinig sa mga kaibigan natin. Kasi, yun nga, makinig tayo kung, yung mga choice nila sa buhay, panigurado may pinanggagalingan. Yan. No? So, to be a friend, for me to listen is very important. Not to, wag agad-agad mag-judge. Ayun how I handle my friends. Pwede siya po. Ayan na, Mer. Ayan na. Naranasan niyo na pong naranasan niyo na po bang gumawa nung sa isa sa 7 capital C? Gumawa daw ano. Ano na po yung pride? Paano niyo po nakip yung humbleness? Kasi nahihirapan po akong pigilan yung pangilin. Sobrang pogi mo talaga, Homer. So, paano ako? Otak na So, sorry, ang question ko ay kung Oo naman! Kompleto! Malamin ko siya. Ano yung question? Kung nakakomment na ako ng 7 capital C's. Paano niyo po nakip yung humbleness? Hindi ko pa siya sa totoo lang, di ba, parang pride talaga yung pinaka-mother mo. So parang,
different, ano naman siya, different form siya lumalabas. No? So, for example, ano ba, malabas yung pride, di ba kapag gusto mo ikaw laging tama, hindi ka marunong makinig, or kapag ikaw yung, hindi ka nakikinig sa iba, hindi ka marunong humingi ng tulong, feeling mo, kaya mo lahat, feeling ko strong, independent woman ka, pero hindi naman talaga. Woman! So, parang different forms, no, ng pride. Pero and it's not easy for me personally, no? So, parang ako is yung awareness na katulong sa akin. Awareness na hindi ito, no? Parang awareness na kapag lumalabas na yung tendency ko na like, I will do everything. Kasi parang mas madaling yung gumawa pag ako lang mag-isa, no? Parang, I need to be aware, no? It's a practice, I need to be aware na, is it really the best? But saan nagagaling yung choice ko na yun? Like, is it, pag na-realize it comes from pride. I try na, kahit mahirap, ibaliktad ba? If gusto ko, ako lang gagawa ng lahat, kasi kaya ko naman, magdadry ako na, I will try to ask help. No, like the opposite, I will try to ask help. If gusto ko maging leader-leaderan, ganyan, okay, I will get quiet. I will just try to listen. No, to try. And you will see na, oh my God, no, I can do this. Sabi ko, ayun naman pala, mas naging komportable lang tayo. Mas nasanay lang tayo sa ganung way ng thinking, ng living. Pero kapag nasubukan mo yung other side na, ay, kaya ko naman palang makinig ka, okay lang naman pala, kahit hindi ako yung number one. So parang, oh, okay. Thank you. So parang something like, try to do the opposite for me. Ayun nakatulong. Sige guys. Meron pa ba? Meron pa ba? Yung mga hindi na ako. makakatulog dyan pag hindi na itanong. So after 5 years na ako babalik dito. Huy, tuloy. Patawag mo na ba kaming mga nanggagahit sa'yo? Patawag mo na ba kami? Hindi. Ngayon yung tanong ko. Ano yung sinabi sa'yo ng mama mo nung moment na sinabi mo sa kanya na papasok ka na? So ito, kwento ko lang kung paano ko sinabi. Ganyan. January 1 yun. January 1, 2019. So ang ginawa ko, nagsimba kami ni mama. Tapos, since maaga kami nag-arrive sa simbahan, nagpunta kami sa Adoration Chapel. So naman na yung Adoration Chapel. So habang pupunta sa Adoration Chapel, sinabi ko sa kanya, Ma, alam mo ba, feeling ko ganito, gusto kong mag-resign, ayun, ganyan. Sabi ko, kung iiyak ka, doon lang sa Adoration Chapel, no? Kaya doon lang Adoration Chapel. Tapos, ang unang sabi niya sa akin is, sigurado ka na ba? Paano yung trabaho mo? Ganyan. Tapos nagpunta siya sa Adoration Chapel, gano'n siya umiyak, ganyan. Sabi niya, magpaalam daw ako sa papa ko. So, nagpaalam ako sa papa ko, sabi niya, Papa, ikaw, kung ano yung gusto mo, magiging masaya ka ba dyan? Magiging masaya ka ba dyan? Sabi sa akin ni Papa, it's very beautiful, no? Sabi niya sa akin, ang pinakamagandang regalo sa isang pamilya, para sa Papa ko, sabi niya, ang pinakamagandang regalo para sa isang pamilya ay magkaroon ka ng anak na pari o madre. Na sino ba naman ako para ipagkait kita sa mundo? Na hindi ka lang para sa akin, sa pamilya natin, para ka sa mundo. So, sabi ko ng tatay ko, my ways are not God's ways, my thoughts are not God's thoughts. So ayun, at the end, supportive sila. Pero doon nung una, yun paano ka, sabi ng tatay ko, alam mo, hindi ko alam kung pag pumasok daw ako sa pag pumasok ka, hindi ko alam kung sinong mas kawawa. Ako daw ba, kasi wala na akong alam sa gawaing bahay. O yung community, kasi nga wala akong may So, natuto naman ako. So yun, very grateful ako kay mama, kay papa, sa support talaga nila. So, the usual questions naman ng magulang, di ba, is paano ka, yung pagkain mo, anong kailangan mo, ganyan, paano kayo mabubuhay. So, pero at the end, they are supportive. So, yeah. Isipin mo na lang Jopay itong mukha. So, may tanong kasi siya and yeah, yung ano daw kasi
dito kasi ate sa podcast, ang madalas tanong talaga, love life. Okay. Talaga ba? Kaso bang ayaw mo talaga sagutin? Sige. Hindi ko masasabi specific. Sige, specific. Sabi niya, ilan daw naging ka-MU mo? Mga 101? Dalmatian! Dalmatian kasi, yung serious talaga. Yung serious dalawa. Pero mga plain face mo. Dalawa. Pero yung talaga, iniyakan ko. Iniyakan ko talaga dalawa. Pero masaya ko din. Hindi alam. Grabe. Sabay. Next. Sige. Kasi tinanong po ni Kuya Sher kung ano po yung sinabi sa inyo ng mom niyo. How about po yung sinabi sa inyo ng... Ayun pa rin dapat tagawa mo yun. Yung pala. 100 pa. Yes! Anong sinabi niya? Anong sinabi niya po nung nag-goodbye? Then, pinatawag niya kasi ako. Kasi nakikita naman niya. I mean, nakikita niya, no? So, malayo kasi siyang place galing. So, and then, Guys, konti pa. nakilala niya naman niya yung community kasi nga verbal niya. Nakilala niya. So, alam niya, nag-play na ako that time. So, ang tanong lang naman niya sa akin sabi niya, papasok ka ba magmamatrika? Sabi ko, oo. Sabi niya, sure ka na ba? Sabi ko, yes. Sabi niya, sure ka na. Pero inside ko, syempre, like, oh my gosh. Sabi ko, yes, sure na ako. Pero niyak na ako, yes, sure na ako. Pero, naawa ko para sa akin. Charot! Pero, ang sabi niya sa akin, no, serious, ang sabi naman niya sa akin is, kung saan ka masaya. Kung saan ka masaya, doon ako. So, okay, bye. So, ayun, okay naman. Tapos, naging good friends naman kami. Yeah. So, yun lang. Sabi lang, kung saan ka masaya, supportahan niya ako. So, okay, thanks. So, yun lang. Saan ako masaya? Meron pa? Uy, nag-e-echo yung mic. Ay, ako may tanong ako. Huy, baka natin. Ay, hindi. Actually, medyo personal siya sa'yo. Kasi if I remember correctly, you were the one handling the community in Pasig, yung youth ng Pasig. So, nung nag-transition ka na ikaw na mag-handle sa Cebu, anong naramdaman mo? That you will leave the Pasig community? Huy. Actually, nung na-transition, hindi lang about sa youth, community, ganyan. I was excited, pero at the same time, kinakabahan. Kasi syempre, bagong-bago yun sa akin eh. No, bagong-bago yun sa akin. So, I was sad, pero I am also happy and excited kung ano yung maaanuhan ko sa Cebu. So, nung nag-arrive ako sa Cebu, tumutulong pa lang ako sa mga youth kasi hindi ko pa naman sila kilala. So, medyo na-challenge ako kasi nga, Bisaya. So, ayun yung normal sa kanila. So, in a way, medyo na-challenge ako doon. It's a happy challenge, no? Because, nagagawin ko din yun para mas maka-interact, no? Parang sometimes, para makausap ko sila, I ask them, anong Bisaya nito? Anong Bisaya niyan? No? So, like, turning the challenges sa opportunity na maka-interact sila. So, at first, it was difficult, the adjustment, more of the language, more the Bisaya. Ayun yung pinaka-naging challenge din sa akin.
and how to get to know more them. Also, kasi syempre sa Pasig, I mean, matagal na kami, tapos doon parang paano mag-enter, no? So I get parang how to get to know more of them, ganyan, to be open with their life, ganyan. So, yeah, when I left Pasig, I was sad but also very, very excited. So yun, the challenge is the Bisaya. Pero ngayon, better. Sample nga ng Bisaya. Hindi na dyan ko Bisaya. Kamay ba? Hindi na ako baligya. So, pero tumalinigil na ako ng 20. Yun. Uy! Yun na. So, maraming salamat, Ange, para sa iyong meaningful Love story. So, thank you din sa pag-invite and see you after 10 years. So, thank you sa opportunity na to. And I am very, very happy na makita kayo na nagpe-persevere. So, promise na ipagpipray ko kayo. No? Na maging faithful kayo sa kung anong na-understand nyo kay God. And always remember na the community is here for you. No, to support you. So, yun. Thank you then. Thank you. Sige, mag-end daw sa with a prayer. Okay lang? Sige, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat sa buhay at pananampalataya ng bawat isa. Salamat dahil ikaw ang patuloy na tumatawag sa amin para pagsilbihan ka, para sundan ka. Tulungan mo kami na mas maging katulad mo sa aming buhay. Pinagdarasal din namin ng aming mga pamilya at ang aming mga kasama na wala dito ngayon, na sana ay maramdaman din nila yung pagmamahal mo at ang paggabay mo. Maraming salamat din, Mama Mary, sa iyong presensya. Maraming salamat sa pagiging ina na palagi naming kasama. Maraming salamat dahil nakikita namin sa buhay mo kung paano sundan si Jesus. At pinapanalangin din namin na sana tulungan mo kaming maging bukas pa sa plano ng Diyos para sa buhay namin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.